Magandang umaga po sa inyong lahat. Umaga, Father. Sa panahon po ng Christmas ay panahon ng bigayan ng regalo. Kadalasan po ay may lumalapit sa akin, Father, ano ba ang magandang iregalo sa taong mayroon ng lahat, sa taong mayayaman, napakahirap mag-isip kung ano ibibigay. Ako hindi ko rin po alam kung ano ibibigay. Alam po ninyo, maaari rin itanong natin sa Diyos na alam po natin na meron na siya lahat, may kapangyarihan na lahat. Ano kaya yung maibibigay natin sa ating Panginoon? Sa tingin po ninyo, meron pa kaya tayo maibibigay? Sa totoo lamang po, ang Diyos ay mayroong isang bagay na hindi po niya kayang kunin o gawin. Sa kabila ng kaniyang pagiging Diyos, meron siyang isang bagay. There is only one thing that a God, our Lord, cannot do. At tayo ang may kapangyarihan na yan ay mangyari. Biro po ninyo yan. Diyos, hindi niya kaya at nasa kapangyarihan natin para mangyari ang kagustuhan niya. Ano po yun? Yan po ipinakita ni Maria, Mama Mary. Nang si Maria ay dalawin ng isang anghel, at doon po ay hinihingi ni San Gabriel ang matamis na oo ni Maria para maging ina ng Diyos. Yan po ang isang bagay na hinahanap ng ating Panginoon. Ang ating pagsabi ng oo. Sapagkat ang Diyos ay hindi po niya kayang puwersahin tayo para mahalin siya. God cannot force us to love Him. And we have the power. Yan po sana ang regalo po natin, na mag-oo tayo sa Kanya, sabihin natin, Lord, I love you, mahal kita. That is the only thing. And we have the power to do that. Kaya naman si Mama Mary, ang sabi niya, Behold, the handmaid of the Lord. Let it be done according to your will. Napakaganda po. Kung hindi po nagsabi o pumayag si Maria, abay wala po tayong Jesucristo. Kaya ito'y paalaala sa atin sa Paskong ito. Kaya ba nating ihandog ang regalong iyan na hinihingi ng Diyos sa atin, na tayo lamang ang may kapangyarihang ibigay? At sana po ay atin pong ibigay. Ngayon po, nung si Maria ay nagsabi ng yes, ang ibig sabihin po ng pagiging ina ng Diyos ay hindi ibig sabihin na ang buhay ni Maria ay magiging masarap. It will not be a smooth life for Mama Mary. Alam naman po natin ang nangyari nung sabihin ni Maria, yes. Ang unang-unang nangyari ay si Jose ay gusto siyang idiborsyo. Yan ang resulta ng kanyang pagbigay ng yes kay Lord. Alam naman po natin na magsabi si Maria ng yes kay Lord, naging homeless ang kanyang panganganak. Wala silang bahay na tinuluyan para manganak. Ang yes ni Maria ay naging exile silang pamilya sa Ehipto dahil gustong patayin si Jesucristo ni Herod. Alam naman na po natin ang istorya niyan. Ang sumunod, si Kristo ay nawala. Ano na lang ang damdamin ng isang ina na ang isang anak ay nawawala? Ituloy na lang po natin hanggang sa Kristo ay namatay. Ang ibig sabihin lamang po nito, nung tayo ay magbibigay ng regalo ng yes sa Diyos na ipinapakita natin ang pagmamahal, hindi po ibig sabihin ng ating buhay ay magiging kaiga-igaya at very smooth. In fact,
Pag magmahal tayo kay Lord, at kung lalo'y mas malapit ang ating pagmamahal, expect po natin that life will be a life of trials and tribulations. Kaya po, kadalasan tayo nagrereklamo, Lord, bakit naman ganito ang buhay ko? Sa kabila ng lahat na ako'y mabait, sumusunod sa mga kinakailangan ng simbahan, bakit ganito? Our Lord is simply saying, how much do you really love me? Kaya mo ba akong mahalin sa kabila ng mga trials na ito na iyong nararamdaman? Are you able to sustain your love? Just like Mama Mary. Kaya napakaganda po ang attitude ni Mama Mary, no? She was a woman who was in love or is in love with God. At dito po natin makikita nang mabalitaan ni Mary na siya ay magiging ina. Hindi niya inalintana ang kanyang sarili nang marinig niya sa anghel na ang kanyang pinsang si Elizabeth na matanda na ay buntis. Alam po naman natin si Elizabeth, ang ina ni Juan Bautista. 6 na buwan ng buntis na mabalitaan ni Maria. Hindi inisip ni Maria na siya ay naglilihi. Ika nga, ang kanyang nasa isip ay kung paano matulungan ang kanyang pinsan sa panganganak. At siya nga ay pumunta sa lugar ni Elizabeth. Alam po ninyo yung nilakad ni Mama Mary papunta doon sa bahay ni Elizabeth. Abay, hindi biro po yung 70 miles. That's around 112 kilometers. At wala pong jeepney po noon, walang bus, walang transportation. Ang ibig sabihin lamang po, naglakad si Mama Mary, which took her at least 3 to 5 days. Biro mo yan. What does it show to us? That Mama Mary, in spite of the news that she will be the Mother of God, hindi niya masyadong inalintana. Ang inisip niya agad is how to be of service sa kanyang pinsan. My dear friends, I hope that we have also this kind of attitude, that the primary concern also of loving is to be of service to others. Kung paano makatulong, ito'y napakalaking paalaala po sa atin sa Christmas na ito. If we say yes to the Lord, service is the first priority sa pagmamahal. Kaya sa misa pong ito, hilingin po natin na sana'y magkaroon po tayo ng grasya katulad ni Mama Mary. She was full of grace, kaya po niya nagawa yan. Otherwise, kung wala ang grasya ng Diyos, we cannot say, I love you to God, and we cannot be of service to others. We need the grace of the Lord. We ask the good Lord always for His mercy and blessing.